sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alexi. Isang babaeng tahimik, mapag-obserba sa paligid at ilang beses nang nakakaranas ng kababalaghan sa aking buhay. Hindi ko masabing may third eye ako kasi hindi naman talaga ako nakakakita ng multo sa pang-araw-araw. May certain point in time lang akong nakakakita ng mga hindi pangkaraniwan. At napansin kong kapag kabilugan ng buwan kinagabihan, isa o dalawang araw o gabing nagiging nakakakilabot ang aking buhay. Pagkatapos noon ay babalik ulit ako sa normal. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko. Pero hindi ko na yung question sa totoo lang. Dahil mas marami pa akong pagtutuunan ng pansin. Tulad ng aking pag-aaral, pangarap ko kasing maging guro sa elementary balang araw. Papadudot katulad nga ng sinabi ko. Marami akong na-experience pero ilan lang sa mga na-experience ko ang ikukwento ko sa inyo ngayon. At nangyari ito noong college ako. Nagsimula ito sa isang istasyon ng LRT2 sa Gilmore Station. Natatandaan ko, galing ako ng Araneta noon dahil nanood ako ng UAAP. And para makauwi sa dorm namin sa Sampaloc ay nag-decide ako na mag-LRT2 na lamang. Ako lang ang mag-isa noon kasi ibang ruta ng mga kasama ko. Around 8 p.m. na yon at bilog na bilog ang buwan. Kaya may hint na ako na kung ano ang pwedeng mangyari sa gabing yon. Iba ang pakiramdam ko noon, Papa Dudut. Kahit wala pa akong nakikita ay kinikilabutan at nagsisitaasan na ang mga balahibo ko sa batok. At saka may feeling na rin po ako na may makikita akong hindi ka nais-nais. Kaya habang nasa station pa lamang ako ay nagdarasal na ako ng paulit-ulit sa aking isipan. Pero kahit na kinakabahan ay sumakay na rin ako sa train. Nakaupo ko sa right side ng train so makikita ko lahat ng pumapasok. Naka-earphones ako noong tumigil yung train sa Gilmore Station. Which is usually hindi ba konti lang ang sumasakay na pasahero dito. Pero Papa Dudut, nagulat ako sa pumasok na konting pasahero. May pumasok kasi na babaeng duguan, normal lang ang suot na damit, basag yung isang bahagi ng muka at madaming dugo sa ulo at katawan. Malapit lang sa akin yung babaeng duguan nakatayo sa harapan ng mga nakaupo at nakahawak pa sa hawakan. Parang normal na tao na nagkukommute. Nakatitig lang sa bintana pero ang pinagtataka ko ay hindi nag-react ang mga tao. Para bang ako lang ang nakakakita. Hanggang sa mamayang kaunti ay umiyak at humagulhol na ito. Pero yung paghagulhol niya ay parang nanggagaling na sa kailaliman ng lupa. Takot na takot ako noon, Papa Dudut, to the point na pumikit na lamang ako at umiyak. After a while ay naisipan kong imulat ang mata ko at ganun pa din. Nakatingin lang sa labas yung babaeng duguan. Hindi ko napigilang titigan yung babae at yung ibang pasahero wala lang talaga. Para bang hindi nakikita.
Titig na titig ako sa babaeng duguan nang bigla itong lumingon sa direksyon ko. Nakipagtitigan sabay ngiti ko sa kanya. Gumalaw yung babae na parang lalapitan ako kaya ang ginawa ko ay buwaba na ako. Sakto at bubukas na yung pinto at sa V-Mapa station yon. Buwaba ako kahit sa rekto pa dapat ang destinasyon ko. Nakaramdam ako ng kilabot hanggang sa makauwi ako sa aming dorm. Although hindi ko na siya nakikita o wala akong napapansing kakaiba pero nararamdaman kong parang may sumusunod sa akin hanggang sa dorm. Dito na ako nagsimulang makaramdam ng kababalaghan. Maski ang mga roommate kong sina Jenna at Helga ay may napansin na rin kakaiba sa paligid kaya ng gabing yon ay lumabas muna kami at nagpunta sa pinakamalapit na convenience store at doon muna kami nagpalipas ng ilang oras. Habang naroon kami sa convenience store ay nagkwentuhan kami at naikwento ko nga sila ang na-experience ko. Nakapwesto at nakaharap kaming tatlo sa glass window habang nagkwekwentuhang tatlo nang mapatingin ako sa labas ng convenience store. At sobra akong kinilabutan papadudot nang makita ko yung dugang babae na nakita ko sa LRT2. Napansin naman ng mga dormmates ko ang panginginig ko. Alexi, takot na takot ka dyan, bakit? May multo ka bang nakikita? Kinakabahang usisa ni Jenna. Alam ng tatlo ang tungkol sa kakaibang kakayahan ko tuwing kabilugan ng buwan. Jenna, Helga, nasa labas siya, ang sabi ko sa dalawa. Ang tinutukoy ko nga na nasa labas ay yung pinagkwekwentuhan namin papadudot. Oh my God, wag sana siyang pumasok sa loob kasi mag-freak out ako. Wika naman ni Helga na noon ay natatakot na rin. Ano, lalabas ba tayo? Muling tanong sa akin ni Jenna. Wag, baka pag lumabas tayo ay lalo niya tayong sundan. Sagot ko sa kanya. Dito muna tayo kahit na ilang oras. 24 hours naman tong convenience store. At saka may dala naman akong ekstrang pera para bumili ng mga pagkain natin at hindi masabihan na tumatambay lang dito. Dagdag ko pa. So yun nga papadudot, pagkatapos noon ay sinubukan naming ibahin ang usapan. Hindi kami tumingin sa salamin at nagpatuloy kami sa kwentuhan. Pero napamura ako nang bigla itong lumapit sa bintana. Dumikit siya sa salamin as in dinikit pa niya sa salamin yung duguan niyang muka at talagang nakatitig siya sa akin. Kaya naman napasigaw ako na naging dahilan para magsitinginan sa akin ang ilang empleyado at customers ng convenience store. Nagpasya naman kaming tatlo na lumipat na lamang ng pwesto. Tumambay kami doon hanggang mag-aalas 5 na ng umaga. Nawala na yung babaeng duguan na nasa labas. Ang buong akala ko ay tapos na ang kababalaghang iyon ng aking buhay. Hindi na muna ako sumakay ng LRT2 station at nag-commute na lamang ako sa pamamagitan ng jeep at bus. Oo, madalas akong maipit noon sa traffic pero tinitiis ko talaga dahil ayoko nang makita pa yung babaeng duguan na nanggaling sa Gilmore Station. Lumipas ang isang buwan at dumating ulit ang full moon. Pero sa awa ng Diyos ay wala naman akong naramdaman o nakitang nakakatakot sa buwan na yon. Pero noong sumunod na buwan ay muli akong nakaramdam at nakakita ako ng nakakatakot. Samantala bilang BEED o Bachelor of Elementary Education, kami sa sobrang dami namin ay may night class kami. Alas 6 hanggang alas 9 kami ng gabi at habulan talaga sa school, shuttle ng ganong oras. Malayo-layo rin kasi ang aming university sa bayan kaya sumasakay kami ng school shuttle. Isang gabi habang nagbi-midterm exam kami, tanda ko ay English 102 ang aming subject. Ang aming guro ay lalaki, tawagin na lang natin siya bilang si Mr. Rodriguez. Si Mr. Rodriguez ay mahilig maggitara at kumanta. Katunayan madalas itong umaawit ng Christian song kapag nagkaklase kami. Pero iba ng gabi ng exam namin. Tahimik lang si Mr. Rodriguez. Para bang malalim ang kanyang iniisip. Pero hindi ko na yon
pinagtuunan ng pansin. Kasi nga kailangan kong tutukan ang exam. Hanggang sa makarinig ako ng pag-iyak na naging hagulhol mula sa labas ng aming classroom. Nagtaka ako at biglang kinalabutan nang maalala kong kabilugan pala ng buwan noon. Ang nakakatakot pa, yung paghagulhol ay parang nanggaling sa kailaliman ng lupa. At palapit ng palapit ang ingay na yon sa kwarto namin. Hanggang sa narinig kong tumapat na sa amin ang ingay. Ang ipinagtataka ko lang ay walang pumapansin sa paghagulhol ng isang babae. Maski mga kaklase ko at si Mr. Rodriguez ay dead malang. Hanggang sa napatingin ako sa may pinto at napamura ako nang makita ko yung dati kong nakita sa Gilmore Station. Ang babaeng duguan at basag ang ulo. Pero bukod sa takot ay nagtataka din ako. Ano ang ginagawa nito sa klase namin? Sinundan niya ulit ako hanggang sa school? Napapikit na lamang ako sa sobrang takot. May kaklase kaming buntis noon, si Alea. At nagulat talaga ako nang bigla din siyang umiyak habang nag-i-exam at parang takot na takot siya. Tinignan ko si Alea at sinundan ko ang tingin niya. At napagtanto kong nakatingin din siya doon sa babaeng duguan. Sa kabilang banda, dahil sa ginawang pag-iyak ni Alea, napahinto kaming lahat sa exam at kinumusta ang kaklase naming buntis. Lumapit din si Mr. Rodriguez sa estudyante. Ano nangyari sa iyo, Miss De La Cruz? Bakit ka ba umiiyak? Concerned na wika ni Mr. Rodriguez kay Alea. Ikinuwento naman ni Alea ang kanyang nakikita sabay turo sa babaeng duguan. Bagamat walang nakikita ang mga kaklase ko sa itinuturo ni Alea. Natakot sila kaya nagsimulang magloko at magpatay sindi ang mga LED lights sa loob ng classroom namin. Class, please stay calm, wika ni Mr. Rodriguez sa amin. Pero bakas na noon sa kanyang mukha ang takot. Sir, totoo nandito pa rin yung babaeng duguan na tinuturo ni Alea. Nakikita ko po siya, bigla kong sabi. Napatingin sa akin ang aking guro pagkatapos ay tumingin siya sa kinakaroonan ng babaeng duguan. Ang ipinagtataka ko ay nagkaroon ng reaksyon si Mr. Rodriguez nang mapatingin siya sa kinakaroonan ng multo na parang nakikita na niya. Tapos pumikit siya at nasabi pa niya na tigilan mo na ako. Hanggang sa biglang hinimatay si Alea kaya dali-dali siyang binuhat ng mga kaklase kong lalaki para dalhin na sa school clinic. Habang hindi umalis sa kanyang kinakatayuan ng babaeng multo na nakatingin na sa akin ng mga sandaling yon. Ano bang kailangan mo sa akin? Bulong ko habang hindi ko inaalisan ang tingin ng multo. Please take your home test and leave. That is for tonight. Goodbye class and see you on Thursday. Biglang sabi pa ni Mr. Rodriguez at dali-dali itong umalis ng classroom. Papadudot alas 9 ng gabi ang labas namin ngunit ng gabing yon ay lumabas kami ng alas 7. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lamang na nagpass ng resignation papers si Mr. Rodriguez habang natapos ang full moon at bumalik sa dati ulit ang buhay ko. Pero papadudot, simula nung mangyari sa school namin ay na-curious na ako sa babaeng duguan na multong nagpapakita sa akin. Di kaya dati siyang mag-aaral sa school namin? At ano kayang ugnayan niya kay Mr. Rodriguez? Since mapag-obserba akong tao. Napansin ko talaga na noong nakita ng guro ko ang multo ay parabang namukaan niya ito. At kahit napabulong ay narinig ko ang mga sinabi nitong tigilan mo na ako. Ibig kayang sabihin ay may papel si Mr. Rodriguez sa buhay ng babaeng yon noong nabubuhay pa ito. Baka naman may kinalaman ang guro ko sa pagkamatay ng babaeng inalyasan kong Gilmore Ghost. Lumawak noon ang imagination ko at sari-saring haka-haka ang pumasok sa isipan ko. Hiningi ko rin ang tulong noon ng pinsang kong criminology student na mahiling mag-drawing. Pinaguhit ko sa kanya ang itsura ng babaeng multo ayon sa sinasabi kong description. At nang matapos nga ang cartographic sketch, ay kinilabutan talaga ako kasi kuhang-kuha ng pinsang ko yung mukha ng babaeng multo noong nabubuhay pa ito.
Samantala lumipas ulit ang halos isang buwan at dumating ulit ang full moon. Galing ako ng school noon, around 1 AM na kasi natapos yung event. Wala akong kasamang umuwi kasi iba't iba ang destinasyon namin. May taga Antipolo, Novaliches, Makati, San Pedro, Laguna at ang iba naman ay within Manila lang din pero iba ang ruta nila. Sumakay ako ng jeep pa Maynila since gabing-gabi na roughly. 8 pasahero ang nakita kong nakasakay sa jeep. Inisa-isa ko silang tignan noon. Naghanap ako ng kakilala ko and at the same intention ay may makausap. Pero lahat sila ay hindi pamilyar sa akin. As time passes by, each of them are gradually disappearing. 2 na lang kaming natira. Ako at ang isang babae. Since maluwag na ang buong jeep, ay pumwesto ako sa dulo malapit sa babaan. Sobrang lakas ng ulan at hangin noon. Yung sinasakyan kong jeep parang lumilipad na. Pero si ating kaharap ko din at hindi pa rin magising sa pagkakatulog niya. That very moment nilabas ko yung payong ko at cellphone para tingnan kung anong oras. It was 1:23 AM. Since medyo malayo pa naman ako, umidlip ako ng kaunti kasi sobrang pagod na ako at gusto ko na talagang matulog. Nilapag ko ang cellphone ko sa harapan ng bago kasi medyo malaki naman yon. Ilang minuto din akong nakaidlip. Gumising na ako at baka kasi lumampas na ako sa bababaan ko. Pagising ko ay hinanap ko na kaagad ang phone ko para tignan ang oras at nagulat ako. Wala na siya sa harapan ng bag ko. Hinanap ko sa kinakaupuan ko sa baba, baka nahulog lang pero wala. Tumayo ang mga balahibo ko kasi yung phone ko ay medyo malayo na sa kinakaupuan ko at naka-open pa ito. Kitang-kita ko yung oras sa phone ko na 1:31 AM. Kahit sobrang takot ako ay kinuha ko yung phone ko. Wala akong ibang iniisip na gagawa noon. Hindi pwedeng ako kasi bago ko umidlip ay nilagay ko yon sa harapan ng bag ko. Hindi din pwedeng si ate kasi mas masarap pa ang tulog niya sa akin. Hindi din si Manong driver kasi nasa harapan siya. Nasa dulo naman ako. At saka bakit naka-open? Tapos ang nakapagpa-creepy pa ng gabing yon. Pagkakuha ko ng phone ko, tumingin ako sa harapan para tignan kung nasaan na kami. Nagbend ako para makita ng malinaw. Pero pagka-bend ko na pagka-bend, napatingin ako sa front mirror sa tapat ng driver. Kitang-kita ko doon, Papa Dudut, ako at ang driver na lang sa jeep ang natitira. Biglang nawala ang babaeng kaharap ko kanina, as in nilibot ng mata ko ang every corner ng jeep pero nang actual ko siyang tignan, sa kinakaupuan niya nandun pa din siya and still tulog. Napadasal na lamang ako bigla sa kinakaupuan ko at sinubukan kong bumaling sa labas para ibahin ang atensyon ko. Pero hindi pa ako nakakabaling sa labas ay biglang umiyak ang babae na kanina lamang ay natutulog. Tinitigan ko siya at mamayang kaunti bigla siyang humarap sa akin. Kinilabutan ako, Papa Dudut, kasi agad kong namukhaan ang babaeng yon. Ito yung Gilmore Ghost o yung babaeng duguan. Pero sa pagkakataong yon ay buo ang ulo niya at wala siyang dugo sa muka. Nakatingin siya sa akin at maaliwalas na ngumiti kahit na kagagaling lamang niya sa pag-iyak. Pero yung ngiti naman niya, sincere at hindi nakakatakot. Kaso, Papa Dudut, hindi ko pa rin makuhang ngumiti sa kanya kasi natatakot ako. Hanggang sa bigla akong nagising sa aking pagkakaidlip. Panaginip lang pala ang lahat kasi nakita ko yung babaeng kanina ay natutulog ay gising na at nagsa-cellphone. May sumakay na rin na 2 pasaherong mga bakla. Napadasal naman ako nang sumagi ulit sa isipan ko yung Gilmore Ghost. Ipinagdarasal ko na sana'y matahimik na ang kaluluwa nito at wag na itong magparamdam pa sa akin. Pero syempre, hindi natatapos doon ang lahat. Lumipas ulit ang 1 buwan at dumating ang araw ng full moon. Pero maaga akong umuwi noon kasi nga alam ko na ang pwedeng mangyari. Bukod sa wala namang kaming pasok noon kasi holiday, kaya maaga lang akong natulog. Pero kinabukasan sa school namin nangyari ang hindi ko inaasahan.
Yung kaibigan kong si Chela ay nagaya na mag-CR kasi naiihi na raw siya. Pero umuulan noon so kumuha pa ako ng payong. Nagpaalam kami sa prof namin na magsi-CR lang at babalik agad. Actually malapit lang naman yung comfort room sa amin at kaunting lakad lang. Nang makarating kami sa comfort room ay nagtaka kami ni Chela kasi bukas lahat ng pinto ng bawat cubicle maliban sa isa. So sabi ko walang tao at bilisan umihi ng kaibigan ko. Nang pumasok yung kaibigan ko sa gitnang cubicle ay may naririnig akong mga hikbi hanggang sa palakas ng palakas. Tinawag ko yung kaibigan ko nang siya'y makalabas sa cubicle. Sabi ko, "Be, may umiiyak sa dulong cubicle, pakinggan mo." Ayaw niya pang maniwala nung una kasi alam niyang kaming dalawa lang ang tao doon hanggang sa hinigit ko siya at tinapat namin ang tenga namin sa pinto ng cubicle. Nagulat siya nang may marinig nga siya. Sa sobrang pag-alala namin ay kinatuko yung pinto at sinabing, "Ate, okay ka lang ba?" Walang sumagot at iyak lang siya ng iyak. Hindi ako nagdalawang isip na buksan ang pinto at laking gulat ko at takot namin ang kaibigan ko nang wala namang tao. Sa sobrang takot ay kumaripas ng takbo si Chela palabas ng CR habang ako ay naiwan lamang at nakatingin sa babaeng nasa cubicle. Yes, siya ulit, ang Gilmore Ghost. Duguan at wasak ang ulo. Nakatingin lamang ako sa kanya noon habang siya ay umiiyak. Pero sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng tapang ang puso ko at mahinahon ko siyang hinarap. "Ano bang problema mo?" tanong ko. As usual ay hindi naman nagsasalita ang mga multo. Pero lumapit siya sa akin at hinawakan niya ako. Nanlamig ang buong katawan ko kasi para akong hinawakan ng malamig na estatwa. Pagkatapos ay parang may nag-flashback sa utak ko na siyang kinagulat ko. Nakita ko ang Gilmore Ghost na normal at walang dugo o basag sa ulo. As in buhay na tao siya. Masaya siyang naglalakad kasama ang isang lalaki. Namukhaan ko ang lalaki bilang si Mr. Rodriguez. Nagkayakapan at naghalikan pa ang dalawa, patunay na may relasyon sila at nagmamahalang tunay. Tapos ay biglang nagbago ang eksena. Napunta sa isang kwarto at nakita kong umiiyak ang babae habang nagagalit naman si Mr. Rodriguez. Napansin kong hawak-hawak ng babae ang isang pregnancy test kit. Hindi ko maunawaan ang sinasabi ni Mr. Rodriguez dahil parang nakamute ang kanilang eksena. Pero alam kong hindi pananagutan ng lalaki ang ipinagbubuntis ng girlfriend niya. Then umalis si Mr. Rodriguez at sinubukan pa siyang habulin ng babae pero tinabig lamang siya ng lalaki. Naglupasay ang babae at napahagulhol na lamang ng mga sandaling yon. Muling nagpalit ng eksena. Sa baba ng Gilmore Station ay nakita ko ang babae at umiiyak. Mamayang kaunti parang bigla itong nawala sa sarili tapos ay tumawid sa highway. Doon ay nakita ko nasagasaan siya ng isang kotse kung saan siya tumalsik at tumilapon ng ilang metro. Doon ay nakita ko ng basag ang kanyang ulo at tumutulo na ang dugo sa kanyang ulo. Bigla kong nagising, panaginip lang ang lahat. Wala na yung Gilmore Ghost pero binalikan ako ni Chela. Kasama niya ang professor ko sa Filipino. Natuwa sila at huminga ng maluwag nang nagkamalay na ako. Nakita ko pala ang sarili ko na nakahandusay pala sa sahig ng banyo. Tinulungan naman ako ng dalawang babae na makabangon. Papa Dudut. Sa puntong yon ay malinaw na sa akin ang lahat kung sino si Gilmore Ghost. Pero alam ko na hindi ko siya matutulungang matahimik kasi hindi ako ang makagagawa noon kundi si Mr. Rodriguez. At saka hindi ko alam kung sino ang nakasagasa at nakapatay sa kanya. Isa lang ang maibibigay ko sa kanya. Ang isang mataimtim na panalangin na sana'y matanggap na niya ang katotohanan at mapatawad na niya si Mr. Rodriguez at ang kanyang sarili. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na nagpakita sa akin si Gilmore Ghost. Kahit na sumakay pa ako ng LRT2, isang gabi kong saang bilog ang buwan, pero hindi ko na siya nakita pa. Dahil doon ay sinubukan ko na talagang mag-move on at magpatuloy muli sa aking buhay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko.
Maraming salamat at sana'y makarating ang kwento ko sa inyong subscribers. God bless and more power sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Alexi. Maraming salamat Alexi sa iyong kwento at katulad ng Gilmore Ghost, marami sa mga ligaw na kaluluwa ang nananatili sa mundong ibabaw dahil hindi sila matahimik. Maaaring naghanap sila ng hustisya o maaaring may unfinished business sila o yung gawaing nasimula nila pero hindi naman natapos o maaaring ayaw nilang mawalay sa kanilang mga minamahal. Ano man ang kanilang dahilan, hindi sila maaaring manatili sa mundong ibabaw. Kaya bilang normal na tao, ang maitutulong natin sa kanila ay panalangin sa may kapal na sana'y tulungan nila ang mga kaluluwang naliligaw ng landas na mahanap na nila ang tamang daan tungo sa liwanag. Tandaan natin palagi na ang tunay na katahimikan ay makikita lamang sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya kung meron kayong alam, maaaring mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay hindi matahimik, ipagdasal niyo sila sa Panginoon at hilingin ang kanilang katahimikan. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.